Magandang gabi mga katambay. Welcome back sa ating channel kaya please share, like, and subscribe. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng katatakutan. Ang kwentong ito ay mula kay Ramil. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong istorya. Ang estudyanteng laging late sa klase. Hindi ko alam kung bakit palagi akong natatagalan sa umaga. Siguro'y dahil sa pagod sa gabi or baka wala lang talaga akong gana sa school. Pero isang bagay ang alam ko. Mula nang magsimula akong laging nahuhuli, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Tuwing papasok ako sa school ng lampas 8:00, dumadaan ako sa mahaba at medyo madilim na hallway ng lumang building. Nasa dulong kanan ng hallway ang faculty room. Pero sa kaliwa, may diretso papuntang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit. Doon, palagi kong nakikita ang isang babae, nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, nakatungo, at nakasuot ng lumang uniforme ng paaralan. Hindi siya gumagalaw pero kita kong humahapay ang mahabang buhok niya, tinatakpan ng halos buong mukha. Parang may hinihintay siya. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Iniisip ko lang, baka estudyante rin na na-late tulad ko at baka nahihiya lang pumasok. Pero isang araw, nang dumaan ako sa tapat niya, napansin kong walang anino ang katawan niya. Pero may anino ang bag ko, mga dingding, pati na rin ang upuan sa hallway. Napakabilis ng kabog ng dibdib ko noon. Nilingon ko ulit siya, pero wala na siya sa kinauupuan noon niya. Tahimik ang hallway at tanging tunog ng electric fan sa dulo ang maririnig. Hindi ko na matiis ang kuryosidad, kaya kinausap ko si Manong Guard na naka-duty sa gate. Manong, may napapansin po ba kayong babae sa hallway ng lumang building, yung nakaupo lang lagi? Tumigil siya sa ginagawa at tinignan ako ng seryoso. Aba, nakita mo na pala siya, bulong niya. Ilan taon na ang nakakalipas, may isang estudyanteng laging late. Diyan siya dadaan palagi. Isang araw, nadatnan na lang siya sa hallway. Nakabitin ang katawan niya sa loob ng lumang silid. Wala na, nagpakamatay. Kinilabutan ako sa narinig. Bakit po siya nagpakamatay? Tanong ko. Maraming kwento, sagot ni Manong. May nagsasabing nade-depress siya, may nagsasabing iniwan ng nobyo, at may ilan na sinasabi na may kung anong humihila sa mga laging loud para hindi na makalabas ng hallway na yon. Isang umaga, sobrang lakas ng ulan at baha sa kalsada. Dumating ako sa school halos 10:00 na ng umaga. Pagdating ko sa hallway ng lumang building, nandoon na naman siya pero ngayon nakatingala. Doon ko lang nakita ang mukha niya ng malinaw. Maputla, nangingitim ang paligid ng mata at parang namumula ang mga labi. Pero ang pinaka nakakatakot, nakangiti siya sa akin. Isang ngiti na parang nagyayaya. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may malamig na hangin na humihila sa akin papalapit sa kanya. Lumalabo ang paningin ko at naririnig ko ang mahinang bulong sa tenga ko. Late ka na naman, sumama ka na. Pero biglang may humawak sa balikat ko, si Manong Guard. Huwag ka dyan, sigaw niya sabay hila sa akin. Nang linggunin ko ulit ang babae, wala na siya. Simula noon, hindi na ako dumadaan sa lumang hallway. Pero minsan, kahit nasa kabilang building ako, parang nakikita ko pa rin siya sa malayo, nakaupo, nakangiti, at parang naghihintay. Sabi ni Manong Guard, minsan daw, kapag hindi mo siya pinansin, mas lalong lalapit. At kapag ngumiti siya sa'yo ng 3 beses na magkasunod sa magkaibang araw, ibig sabihin, ikaw na ang susunod. Hanggang ngayon, lagi na akong maaga sa school. Pero minsan, sa panaginip ko, nakikita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama ko. Naghihintay na malate ulit ako. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento ng katatakutan. May sarili kang kwento? I-send sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan mga katambay, mag-iingat kayo palagi.